Narito na ang wakas ng mundo. Sa Sairi Motel, tahimik na naglalakad si Jung Minjun, bigla siyang napahinto at mahina ang sabi. Nakita niya si Hanyena na naghihintay sa labas. Paglapit niya, biglang niyakap siya ni Hanyena ng mahigpit. Buong katawan niyang nakadikit sa kanya at nagsimulang umiyak. Hikbi-hikbi ang propesor. Nakatayo sila sa tahimik na kalsada, walang zombie sa paligid. Si Hanyena ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanya, ninanamnam ang katahimikan ng sandali. Samantala, sa loob ng kwartong 206, nanatiling tahimik ang paligid. Ilang sandali pa, umiiyak si Seo Ha-jun habang nasa tabi ni Seo Jae-hoon. Wah! Sigaw niya. Mahinang bulong ni Moon-jeon, mahal, patuloy na humahagulgol si Seo Ha-jun, den nanei. Mahinang umiti si Seo Jae-hoon, sinabi ko naman sa'yo, ayos lang ako, Ha-jun. Habang patuloy sa pag-iyak ang bata, dagdag pa ni Seo Jae-hoon, sinabi ko na, hindi ba? Pasensya na kung hindi ko nasabi agad, pero ilang buwan na akong na-diagnose na may cancer. Hindi rin naman ako magtatagal, kaya ayos lang. Huwag kang masyadong malungkot. Kailangan mo pang hanapin ang kapatid mo, hindi ba? Lahat ng tao darating sa dulo. Iba-iba lang kung kailan. May kaibigan akong namatay sa sakit halos 1 taon lang matapos ipanganak ang anak niya. Marami pang tao ang namamatay bago pa ron, alam mo. Ha-jun, hanapin mo ang kapatid mo, ha? Sa laki mong iyan ngayon pakiramdam ko na buhay akong masaya. Kaya huwag kang masyadong malungkot. Ganyan lang talaga ang buhay. Tahimik na nakinig si Jung Minjun sa mga salita ni Seo Jae-hoon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa parehong silid, mahinang bulong ni Seo Jae-hoon, ang sinabi ko kay Ha-jun kasinungalingan iyon. Nagulat si Kang Hakcheol, pakiulit. Ngumiti ng mapait si Seo Jae-hoon. Hindi totoo ang cancer. Sinabi ko lang iyon para hindi masyadong masaktan ang bata. Habang kumakalat na ang virus sa kanyang katawan, nagpatuloy siya, kung malalaman niyang aalis ako ng biglaan, mas mahihirapan siyang tanggapin. Kaya pakiusap, itago mo ito kay Ha-jun. Ito na lang ang magagawa ko bilang ama hanggang sa huli. Sa totoo lang nabuhay naman akong matagal na. Maganda ang buhay na ito. Kang Hakcheol ang anak kong babae, gusto ko pa sanang makita siya. Tulungan mong magkasama ulit ang pamilya ko, Hakcheol. At ikaw, mahal ko. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Moon-jeon. Pakiusap, alagaan mo si Kang Hakcheol at si Ha-jun. Napahagulgol si Hanyena habang muling lumubog sa katahimikan ng silid. Naalala ni Kang Hakcheol ang mga sinabi ni Seo Jae-hoon, kung sakaling maging isa ako sa mga infected, huwag mo nang pag-aksayahan ng oras na patayin ako. Iwan mo na lang ako rito sa kwartong ito. Kapag nahawaan na ako, hindi na ako tao. Kung mananatili akong nakakulong dito, baka mamatay ako sa gutom kalaunan. Pero kung sakaling manatili akong buhay bilang infected at kung sakaling muling manumbalik ang kaayusan ng mundo at makahanap sila ng lunas o ng gamot na kayang ibalik kami sa dati naming anyo, kung sakaling mangyari iyon kahit sa kakaunting pagkakataon, biglang bumangon si Seo Jae-hoon mula sa kama, umungol, "Yi." Naalala ni Kang Hakcheol ang huling mga salita nito. Balikan mo ako. Maghihintay ako. Lumabas si Kang Hakcheol ng silid, saglit na tumingin pabalik bago tuluyang umalis. Maya-maya, sa bubungan ng Sairi Motel, tinanong ni Hanyena, sa palagay mo ba, magkakaroon pa ng lunas na makakapagbalik sa mga infected sa dati nilang sarili? Napabuntong hininga si Kang Hakcheol. Lanan. Hindi ako dalubhasa sa medisina, kaya hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko, halos imposibleng mangyari yon. Tulad ng sinabi ng propesor, kapag nahawaan ka na, hindi ka na tao. At wala pang nakapagpatunay na ang mga infected ay namamatay sa gutom kahit matapos ang ilang buwan na walang pagkain. Siyempre, magiging kamangha-mangha kung makakabuo ng lunas sa lalong madaling panahon. Nakunot noo si Hanyena at nagtanong, tama. Pero ano nga pala ang nangyari sa hallway kanina? Sumagot si Kang Hakcheol, hindi inatak ng infected si Jung Minjun. Sa tingin ko parang ikaw, Jung Minjun, parang binibigyan mo sila ng utos. Napatingin si Hanyena kay Jung Minjun, halatang nagulat at nalito. Ibig mong sabihin si Jung Minjun ang nag-utos sa mga infected? May ganoong posibilidad? Umiling si Jung Minjun. Hindi ganoon. Nadala lang ako sa galit at napasigaw ng ganon. Walang paraan para marinig nila ako at umatake kay Park Seong-bin dahil lang sinabi ko yon, tama. Siguro, inatake lang nila ang hindi infected na nasa harapan nila. Sabi ni Kang Hakcheol, ganon. Kaya ibig mong sabihin, hindi ka lang nila inaatake kapag lumalabas ang mga sintomas mo, tama? Babalik ba ulit ang mga sintomas? Sumagot si Jung Minjun,
Mukhang ganun nga pero hindi ko alam kung kailan ulit mangyayari. Kung isipin, sa laro na Rage C may tinatawag silang pinuno ng hukbo ng mga zombie. Siya lang ang espesyal na infected na may buong kamalayan. Nag-isip siya tulad ng tao at nagbibigay ng mga utos kaya nagiging mas matalino ang kilos ng mga infected. Pero syempre, hindi ko sinasabi na ako na yung Undead King. Ang mga sintomas ko kasi dumarating at nawawala. Kapag nawala ang mga sintomas, inaatake na ulit ako ng mga infected. Hindi ko alam kung talagang nahawaan ako o may immunity ako pero may mga epekto pa rin. Kung kaya ko talagang utusan ang mga infected o hindi kailangan kong subukan ulit kapag bumalik ang mga sintomas. Napakunot ang noo ni Hanyena at bumulong sa sarili, pero kung mananatiling infected si Jung Minjun posible bang mahawa rin ako sa kanya? Kaya kung ganon delikado bang lumapit sa hindi naman? Siyempre hindi ko gagawin yon. Pero ibig sabihin ba nito na para kay Jung Minjun, bawal na siyang makipaghalikan o magmahal ng ganap? Hindi, impossible. Wala talaga akong balak makialam sa lalaking yon. Pero kung sakaling hindi siya pwedeng magmahal dahil infected siya ibig bang sabihin, mabubuhay siyang mag-isa, walang halik, walang karanasan, habang buhay na birhen. Paano na yon? Habang nare-realize niya ito, lumaki ang mga mata ni Hanyena at bumulong, ha? Diyos ko ang lungkot naman. Jung Minjun mabubuhay kang walang babae kailanman, habang lumalakad palayo, mahina niyang sinabi, sana hindi ka patuluyang infect. Si Jung Minjun naman ay naguguluhan habang pinapanood si Hanyena na nagmumukhang baliw sa bubungan. Maya-maya, sabi ni Kang Hakshiol, sigurado ba wala tayong nakalimutan? Sumagot si Moonjon, sabi ni Kang Hakshiol, ginang, ako na ang magmamaneho. Wala akong lisensya, pero sa mundong ganito, wala na rin namang saysay yon, sabi ni Hanyena, sige naintindihan ko. Tumingin si Kang Hakshiol kay Seo Hajun. Tahimik itong malungkot. Sinabi ni Kang Hakshiol kay Jung Minjun, Minjun, umupo ka sa likod kasama si Yena, ilalagay ko si Hajun sa harap. Nagulat si Jung Minjun, ha? Ay! Sabi ni Kang Hakshiol, mga 4 hanggang 5 kilometro ang layo ng Gonja Station. Kapag naipit tayo sa delikadong lugar habang nagmamaneho, delikado yon. Dadaan tayo sa pinakaingat na paraan. Pinaharurot ni Kang Hakshiol ang makina ng ambulansya at nagsimula silang umalis, sabi ni Kang Hakshiol, Seo Hajun. Sumagot ito, opo. Sabi ni Kang Hakshiol, tulad mo, tumakas din ako mula sa Hilagang Korea noong edad mo. Patay na noon ang mga magulang ko at kasama kong tumakas ang mga nakababatang kapatid ko, 7 at 9 na taong gulang. Ang dami naming pinagdaanan at sa proseso, nawala ko rin ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Pero noong panahon na yon bukod sa pagtanggap sa sitwasyon ko, wala na akong magagawa. Maliban sa desperadong pagsubok na mabuhay at makalabas, wala na akong oras para malungkot. Hindi ako makapagbibigay ng magarang mga salita ng pag-asa, pero ang mahalaga ay ito, kapag natagpuan natin ang kapatid mo, ang tanging makakaprotekta sa natitira mong pamilya, ang iyong kapatid at ang iyong ina, ay ikaw at ikaw lamang. Kaya panatilihin mong malinaw ang isipan mo. Hindi ka na ordinaryong bata ngayon. Naramdaman ni Seo Hajun ang bigat ng katotohanan at napawisan siya habang sinasabi, opo, biglang napahinto si Kang Hakshiol nang may makita sa kalsada. Sandali may kung ano ron, sabi niya habang nagtataka ang iba. Ipinarada ni Kang Hakshiol ang ambulansya. Sa harap nila ay isang sasakyang balot ng dugo, may bakal na pampalakas at mga matutulis na spike. Isang zombie ang nakatayo sa harapan ng kotse, umuumal, raar. Granag! Nagulat at nalito si Kang Hakshiol. Mahina siyang napabulong, anong klaseng sasakyan yon? Piparang papunta rito. Pagkatapos ay sumigaw siya sa iba, yuko kayong lahat. Tanong ni Seo Hajun, anong meron? Pawisang sagot ni Jung Minjun, hindi ko alam kung sino sila pero kung sino man ang nasa loob ng sasakyang iyon delikado sila. Habang dahan-dahang dumaraan sa kalsada ang sasakyang may armor at may zombie sa harap. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.